pagkanta ni Zaldico, ha? Ngayong araw lamang ho, parang kanta nga talaga ito, no? Alam mo yung kantang ano ba, yung title nun, Golden ba? Sabi doon I'm done hiding, now I'm singing or maybe shouting, no? Ito, lumabas na nga itong si Zaldico na matagal nang hinahanap na ini-implicate dito sa insertion, dito sa flood control issue, together with the pinsan. Pero sabi kasi nila, wala daw ebidensya. Ito, naglabas ng ebidensya itong si Zaldico. Pauna pa lang to, marami pang mga parating. Kung makikita ninyo itong mga takot na pera. Ayan. This is dapat ito I'm not sure ito dapat i-check natin at itatama natin kung tama ba ito doon sa sumbong sa Pangulo website, kung meron nga ba ito, like halimbawa ito construction of slope protection sa Santo Tomas sa Zambales, 100 million po yan. Kailangan nilang i-check ito. Region 4A, tama katuwid, may ebidensya po si Zaldico sa insertion na sinasabi niyang tumataginting na 100 billion. Oho. At kung titignan natin, kasi sinasabi nila, na-veto naman daw, nag-veto nga naman daw siya Paano mangyari merong insertion 100 billion, di ba? O kung titignan natin sa unang tingin, ang ganda, nag-veto siya, hero siya. Kasi the proposed unang na-propose ay 6.352 trillion. Nung nag-veto, naging 6.326 trillion. Pero kung titignan natin, ang balita 100 total na na-veto ay 194 billion. Pero ang katotohanan niyan, kung titignan natin, the reality is of 194 billion, 26 dito ang na-veto doon sa mga worth na project ng DPWH. At the rest, kasi 194, di ba? 168 billion ay nailagay sa unprogrammed appropriations. So, ilan lang yung natanggal. Inilipat lang niya yung 168 billion. Ayan, inilipat lang niya yung 168 billion doon sa unprogrammed funds. Kaya hindi po totoong 194 billion ang kanyang binito. Technically, 26 billion lang ang navito. Kasi from 6, yan, you can do the math. 6.352 trillion naging 326. That means about 26 billion lang ang navito. Titignan natin yung sinasabi ni Zaldico dito na 100 billion ay hindi po malayong mangyari. Kasi ang navito lang talaga dito is 26 billion. Di ba? Let's go back. Tingnan natin. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Laki ng pinayat mo Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Di ba yung nag-deliver, sabi nila niya? Pangulong Bongbong nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Di ba? Findings ng ICI yun na sinabi nila na may dineliver kay Zaldico. Pero ang katotohanan, Zaldico, Martin, Bongbong Marcos. Kasama sila lahat dyan. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources. If I will talk, gagamitin ako bilang resibo, may ebidensya at may pangalan. May resibo siya. Unang resibo na ito, no? Ayan, no? Ayan, pwede nating i-check, i-verify natin
sa GAA at doon sa Sumbong sa Pangulo website. Ito nga not on DPWH. Lakihan pa natin. Yan. Ito, not on DPWH website. Ito malamang yung insertion na nangyari. So total ng evidence na ito ay 100 billion at hindi po yun katakataka. Okay. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Syempre. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na Sa'yo umikot yung matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Hindi, so that shows talaga na tinakot siya. Kasi matagal na siyang ginagawang poster boy, pero bakit ngayon ka lang nagsalita? So parang yung I'm done hiding, okay, now I'm singing, now I'm shouting, now I'm speaking up. So parang matagal siyang ginagawang poster boy, ngayon ka lang nagsasalita. So parang enough is enough. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ito ba yun? Ayan. December 23, to be exact, nag-meeting yang mga buhaya. Ayan, si Ralph, Mena Pangandaman, si Bersamin. Baka nandito yung sinasabi niyang undersecretary na Bersamin din, anak ni Lucas Bersamin. Ito po yun. Tapos December 30, doon na pinirma yung budget. So hindi po malayong mangyari na talagang totoo, ganyan ang nangyari. In fact, grabe yung pensa ni Marcos Jr. noon. Tingnan ninyo. Saga without any with a blank he's lying. He's lying because he knows perfectly well that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Totoo ba yan? Isa pang kongresista Bakit ang ganito? nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, Si Raul Manuel pa yan mga makakaliwa yan raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang may mga dyan blanco, tapos doon na sa GAA sila na yung magre-refill niyan, mag-fill in the blanks niyan. Yan blanco. Sino niloloko ninyo? Kaya ang daling insert dyan yung 100 billion. lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito ay sinalang sa plenaryo para maratipika. Ayan ano yun? 1,476,404,000 and replace with. I-replace nila ng 90 billion. Kaya 900 million. Mga ganun kasi blanco. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya So 1 oras, 4,000 pages, paano nila makikita yon? Yung mga mabibilis yung mata, yun yung nakakita. So nakita nila kung Ungab, nakita ni Raul Manuel, diba? hindi na ito nabusisi ng maayos.
sobrang gipit. Ito'y sinalang sa plenaryo, kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na. Ngayon lang na-encounter. Sa panahon ni Marcos Jr. At merong tanga, merong isang tanga, ang pangalan nito, Shelo Magno. Sabi niya, ang tanong ko lang, sabi niya, kay Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM. Sabi niya, ikaw yung tanga. Sabi niya, nahinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100B. Pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. Ay, akala ko ba matalino tong taong ito? Bakit niya isasaksak sa NEP pa lang? Gusto nga niyang itago. Gusto nga nilang ibulsa. Bakit niya isaksak sa NEP? Sa BICAM niya isaksak. Bakit? Para hindi makita kung sino lang yung nandun sa BICAM at nung small committee, alright, small committee ng present doon, Zaldico, Dalipe, Stella Kimbo, and sino yung isa? Basta merong isa, 4 yun sila. Oo, yun. Kaya in-insert sa BICAM, hindi ka ba nag-iisip? Kung i-insert niya sa NEP, paano niya ibubulsa yun, Aber? Ito talaga tong si Shelo Magno na to. Mukhang ewan. Amen na Ordered by panandaman. the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Ganun lang The yan? BICAM is purely under the power of the legislature. Exactly. We respect Who were there? Sa legislators, di ba? and Legislators. strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po Paano? ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat. Ba't ka tumigil sa BICAM? Di ba? NEP. Okay, pagkatapos ng NEP, sabi mo may deliberation. Sige, deliberation. Yun yung sinasabi nilang first and third and final reading. First reading, second reading, third and final reading. Yun yung deliberation. Pagkatapos ng deliberation, of course, may BICAM na. Pagkatapos ng BICAM pala, meron palang small committee na hindi natin alam. Ito yung sinabi ni Toby Chanco. Pagkatapos ng small committee, merong gab na. Kasi nag-usap na yung dalawang kapulungan, lower house at saka yung Senate. So, magiging gab, General Appropriations Bill. And then, pag pinirmanan ng Pangulo, yun yung magiging GAA. General's Appropriations Act. So, maging batas na yun. Ibig sabihin, the moment na pinirma ng Pangulo yun na yung budget. Naging batas na yun. Ibig sabihin, kasama ang Pangulo doon. Hindi po ba? Okay, Thank you, next. Secretary Dave Gomez. Ano naman? Loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibunyag. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Marami na ang mga lumutang na mga personalidad, pero yung chosen personalities lang ang gusto ninyong ilabas. May mga lumabas, the likes of Guteza, may mga binanggit na mga pangalan doon, at may mga witnesses, pero inignore ninyo.
In short, selective. Sasabihin mo, wag yung kalimutan, si Marcos Jr. ang nag-bulgar. Sabi niya, mahiya naman kayo. Oo. Hindi ho ba? Yan yung sinabi nila ni Joel Villanueva at saka ni Jingo Estrada. Kasi pinaratangan nyo sila, di ba? Anong sabi nila? Bakit? Galit na galit si Jingo. Bakit pa ako nandito sa hearing na to? Ba't ako tumutulong sa hearing na to? Kung ako naman pala involved. Sabi niya dun sa table. Ganon din si Joel, ang drama. Masyadong madrama yung pananalita ni Joel. Parang nasa yung debate. Bakit ako nandito? Ako yung unang nagbulgar ng flood control issue. Tapos bakit? Ako pa? Sabi niya ganon. So kung kukunin natin ang inyong argumento na bakit magiging involved si Marcos Jr. kung siya naman ang nagbulgar? Bakit si Joel at saka si Jinggoy? Bakit pinakakasuhan? Di ba sila yung nagbubulgar, sabi nila? Ngayon pag kay Marcos Jr., hindi pwede na siya ay kasuhan or hindi pwede na siya involved dahil siya ay nagbubulgar? Wow, napaka-selective nyo Pag-compare nyo the way na sumagot siya ngayon doon sa mga press con niya kahapon or ng previous, uutal-utal siya ngayon, nanginginig. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a concern? Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po. Di ba ganun ginawa kay Teves? Pinakancel agad yung kanyang passport? Sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So, dito mo ba kinuha, Shelo Magno, yung sinasabi mo ngayon, yung post mo dito sa sinabi nito? Kaya nga insertion kaya nga medyo issue, medyo mainit sa mata ng tao yung word na insertion ngayon. Why? Kasi insertion patago. Bakit mo ilalagay sa NEP? Kung ang purpose mo naman, ikukurakutin mo, di ba?
Yun nga yung point nun eh. Kaya nilagay sa insertion, in-insert sa BICAM at hindi sa NEP kasi may purpose na ibubulsa. Yun naman po yun eh. Kaya nga hinahanap natin, bakit may mga blankong item sa BICAM? Yun ang pinaka-biggest na question natin, blankong item sa BICAM. At yun, pinakita na natin, di ba? Na pwede, yung blanco na yun, i-replace nila with another certain amount. And that would tantamount to what Zaldico said na 100 billion. Accumulated 100 billion. O, ayan, o. Hindi pa ba sapat ito na, ayan, hindi pa ba sapat ito na ebidensya? Ito, yung pinakita ni Zaldico na ito ng mga item. Kung gusto nyo, then verify ninyo. How true is that? What's the truth in that, di ba? Oh, sige. Tingnan natin. Kung po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang Ano salaysay. mukhang? Mukhang, hindi mukhang. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. I mean, ganun lang kalim yung inyong mga sagot. Si Zaldico may ebidensya na siyang nailabas. Tapos yung sasabihin niyo, walang katotohanan yung sinasabi, hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Ano yun? Sobrang lame at hindi katanggap-tanggap, napaka-generic yung inyong mga pinagrarason. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Okay, yan natin. Microphone, please. Microphone. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho? Yun eh. Alam nyo, nakikita ko dito. They have been trying na i-contain si Zaldico from the start hanggang ngayon na hindi na nila kayang i-contain yung tao. To the point na nung una siguro ino-offeran ganito, kami nang bahala doon sa kaso mo. Kunwari lang yan pero So they have been containing Zaldico from day one hanggang ngayon na finally nag-isip na si Zaldico na hindi na ito tama. It involves my family, it involves my being katatao. I might die. I might be betrayed. Traitor pa naman ito, di ba? Kahit anong gawin mo dito sa taong ito, matulungan mong manalo sa eleksyon, mapalibing mo yung tatay nila. Wala, traitor. Maimbestigahan yung mga sinasabi niya. Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo Ano ka, Turkey? hapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang yan? optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo. Nautal-utal ka na. Ulitin ko sabi mo, kung siya ay involved dito, bakit siya yung nag-imbestiga at siya yung nagbulgar nito? Ngayon, kung titignan natin, yung kagaya ni Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada, nandun sila palagi sa hearing. Joel Villanueva, day 1 pa lang, nagbubulgar siya. Siya yung nagsabi na, araw-araw 1 billion ang gastos dyan sa flood control. Nasaan yung flood control? Sabi niya, di ba? So, yun yung kanilang argumento. Bakit ako lumalaban sa isyong corruption ng flood control na ito kung ako ay involved? Sabi nila. Pero sa ulit-huli, kasama sila doon sa pinapakasuhan ng ICI. Bakit itong Pangulo na to? Na in-implicate, merong evidence, na insertion, pinirmahan niya, tapos sasabihin nyo ngayon,
ay hindi siya pwedeng involved kasi siya yung nagbulgar. Aba, kung kayo pala, pwede yon. Pero pag kalaban, hindi pwede. Na mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang kathang isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon Yun na lang yung sasabihin nyo. Panay kathang isip lamang. Prove it with evidence. Or something like ano ba, yung believable, yung mga reason. na nagkaroon ng direct accusation against the president. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, Hindi yun eh. Hindi lumiliit ang kanyang mundo. Kayo ang nagpapaliit ng kanyang mundo. Ngayon, ang ginagawa niya, paliliitin naman niya ang mundo ninyo. Do not put the blame on him. Diba? Kayo magkakasama dito sa corruption, conspiracy na ito. Eh syempre inilalaglag nyo yung tao. Hindi naman po pwede na kahit sino naman pag nilalaglag nyo yung tao, abay isasama kayo. Hindi pwede yun. Hindi po pwede na sa usapang budget, siya yung chairman ng appropriations. Hindi naman po pwede na gawin niya lang mag-isa. Yung budget, appropriations. O sige, appropriations siya. At the end of the day, kahit anong insertion ang gagawin niya, kung walang approval, manggagaling sa pinsan at sa Pangulo mismo, anong saysay ng kanyang posisyon? Wala. Walang saysay yung posisyon niya. Manggagaling pa rin sa Pangulo ang go signal. Who is he kung hindi ninyo aprubahan? So magkakasama kayo dyan sa conspiracy of hiding something in the budget, making it blank para i-replace nyo for another bigger sum of money. siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Parang parang it reminds me of something similar incident before eh. Bantag, humarap ka, magpakita ka, Teves, umuwi ka, Attorney Harry Roque, umuwi ka, harapin mo yung kaso mo, Pastor Kibuloy, lumabas ka. Diba? Same thing. Nalihitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanya mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, Nagparinig pa. dami About po sa mga notaryo. inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the president with... Ano mo masabing inconsistent? Di ba? Very lame eh. Sabihin nyo, nagkatang isip, hindi niya alam sinasabi niya, inconsistent. Yun lang yung irarason ninyo. Kumbaga, sabi nung nanay mo, "Uy, may gatas ka pa sa labi." Wala. Sasabihin mo, yun lang. Patunayan mo na wala. Hindi yung sasabihin mo, wala. Kitang-kita may gatas sa labi. willing to guarantee the safety of the former congressman kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga... Naalala ko na naman, ganyan na naman ang Iba ganyan sinasabi ni Pastor Kibuloy, ni former Kong Teves, may banta sa buhay. Unang-una, sila magpapatunay na meron ba? Saan nila nakukuha yan? Ganon palagi, no? Ganon palagi. Diyan na to. Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na Siyempre, magkakampi pa kayo noon. Ano ka ba? may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico
bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects. Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya Kasi lumiliit na yung mundo nila, ano ka ba? mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, maaari, pagdating sa trabaho, sila Ano ay yung mga nakita nagkakausap. Pero namin? kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una, Maaring hindi sila close dalawa ni Marcos Jr. Pero close sila ni Martin Romualdez na pinsan ni Marcos Jr. Eh syempre, ganito lang kasi niya, ano yan, hierarchical yan eh. Zaldico, Martin Romualdez, Marcos Jr. Parang ganun yan. Kung mayroong gagawin, okay, i-verify ni Zaldico, tatanungin niya si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, i-verify, tatanungin niya yung kanyang pinsan. Ganun yun. Diba? Not literal na direkta, pero sila magkakasama niyan eh. Di ba sabi ni Zaldico, kami 4 ang magkakasama. Okay? Si JJ Suarez, si Martin Romualdez, Dong Gonzales, at ako. Iniisip namin kung anong kapakanan para sa bayan. po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi Aba, ng binigyan mga pa ng assignment yung mga media. itong kwento at Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo masagot. That's your job. hanapan niyo po siya ng ebidensya. Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihing wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Grabe, no? Confident si ate. Alam mo, mas malapit sa reality na mas magiging intense yung incoming rallies. Hindi lang itong 16, 17, 18 at kundi pati yung sa 30. Mas magiging intense kasi the reality, look at this bigger picture. Ang realidad, hinahanap ng taong bayan si Zaldico. Ngayon, nagsalita si Zaldico, gusto ninyong tanggalin sa kanya yung kanyang reputasyon at palabasin na siya ay nagsisinungaling. Ngayon, alam mo, ang mas paniniwala ng tao ngayon, si Zaldico. Why? Because all of those investigations, all of those news before, yung mga issues before, noon pa, January, December, pinag-uusapan yung insertion, yung blankong bycam, hanggang sa dumating tayo sa flood control. All of those, just verified by Zaldico. Ganun lang kasimple yun kasi yung sinasabi niya hindi bago. Why? It's because, di ba, sinabi natin may insertion nung panahon na yon. And, kumbaga, kinonfirm. The confirmation just came from the person that we did not expect to do that. Kasi magkakasama kayo dyan sa budget na yan. Sila yung mga sanggang dikit during that time. So, yung hindi namin in-expect na magsasalita, na patutunayan na totoo yung mga sinasabi, galing sa kanya. So, everybody's statement should be given attention. Bakit yung nagsisinungaling na si Bryce Hernandez, pineke yung kanyang ID, ginawa niyong gospel truth yung kanyang sinasabi. Tapos ito, Guteza Zaldico, ginawa niyong sinungaling at katang-isip. Aba,
Nakakahalata na kami, ha? Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa... Ulit-ulit yung sinasabi yan. Diba? Napakasimple lang yung sagot niyan. Ha? Ulitin ko ulit, yung sinasabi ninyo. Kaya ginawa sa BICAM yan kasi ibubulsa. Ganun lang kasimple po yun. Hindi niya gagawin sa NEP yan kasi paano, kumbaga may ano na yan may transparency pag sa NEP mo i-insert yan. Sa NEP mo ilalagay 100 billion para sa DPWH, 100 billion. Syempre, hindi mo po pwedeng tanggalin yun sa BICAM. Unless i-veto mo yun. Kasi that 100 billion, pag nilagay mo sa NEP yan, mag-i-stay yan hanggang sa BICAM, hanggang sa GAB, hanggang sa GAA na pipirmahan, mag-i-stay yan. Magkakaroon ng question kapag nasa GAA na, naging pondo, naging budget na ng 2025, tapos bibilangin natin, walang proyekto ng DPWH. Saan napunta yung 100 billion? Kaya nilagay sa BICAM, kasi nga, ibubulsa nila. Ano ka ba? Hello? pa lamang po, dapat maggalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Di ba? They are very quick to dismiss the likes of Gutesa, the likes of Zaldico. Kasi yun ang totoo. Ano yung sinabi ni Gutesa? Mali-maleta. Ano yung sinabi ni Zaldico? Mali-maleta. Anong sinabi ni Gutesa? Naghatid sa bahay ni Zaldico at na Martin Romualdez. Anong sinabi ni Zaldico? Naghatid sa bahay ni Martin Romualdez at ng Pangulo. Match na match. Yung impormasyon na yon. So dyan pa lang, halata na natin na pinoprotektahan niya. They would do anything and everything just to protect the president and the cousin of what they did during the 2025. And one of the possible things that they will do is to kill Zaldico. And of course, to the rescue. To the rescue naman ito. Si Ping Pinky. Alam niyo itong mga to? Like Pinky, Ping Lacson, Mayor Magalong. Meron silang mga reputasyon talaga. Na-establish nila yung kanyang reputasyon na sila po ay talagang para sa totoo. Matipuno. Matapang. Lumalaban. Pero, naging ano sila? Naging, alam mo yun, naging puppet lang sila. At alam nyo kung saan sila naging puppet? Sa isang weak leader pa. Yak! Tingnan nyo to. Walang probative value. Kaya mo, I'm not defending the president. Why would you insert 100 billion sa BICAM? Ito, parehas na parehas yung kanilang tema. Parehas na parehas yung kanilang argumento. Bakit i-insert sa BICAM kung pwede naman sa NEP? Sinabi ni Lacson. Sinabi ni Anticlear. Sinabi ni Shelo Magno. Lahat sila dyan, ganun ang kanilang argumento. Tingnan natin. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Bakit ganun nila ka-quick to dismiss? Ang bilis nilang i-dismiss na, hindi, kwento lang to. Ganun lang. Pero, kapag yung witness o yung taong biglang sumulpot dyan ay papabor sa kanila, okay. Kahit na-establish na natin na itong taong ito ay nagsisinungaling. Itong tao na ito ay, ano yung tawag doon? Contempt, yung on the verge na makukontempt kasi nagsisinungaling, ulit-ulit na nagsisinungaling, legit pa rin sa kanila. Pero yung ultimo, yung tao na naglabas ng hindi pa pabor sa kanila, ultimo yung notaryo, ini-issue nila.
So what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako. Speculation na to Sabi niya, speculation kaagad Mamaya mapapahiya ka, Lacson. Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun Pare-parehas na yung kanilang logic. Sabi niya, Second, hindi siya sige. bakit niya binito? Bakit? Nasagot na natin yung bito-bito na yun ang sinabi niya. Pero, hindi siya naniniwala doon sa 100 billion na insertion. Pero, eto, kailan to? September 28, anong sabi ni Pinky? Sabi niya, Lacson, at least 100 billion in senators' insertions in 2025 budget. Sa mga senador, naniniwala ka na may 100 billion insertions sila? Tapos dito sa Marcos Jr. na magkakasama naman sila ni Pinsan at si Zaldico, hindi ka naniniwala at dinidepensahan mo pa. Ito, ikaw mismo nagsabi niyan, 100 billion senators insertion in 2025 budget. Walang yakang Lacson ka? Halatang-halata talaga. Ito. Yeah. At nagulat ako. Pag-upo namin, nagalit siya kay former Speaker Martin Romualdez. Galit na galit si Presidente noon. Okay? At sinabi niya na kayo, ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Sinabi niya yan. At sinabi niya kung ano man yung ginagawa. last year to, ha? Yes, November 24, 2024. Yeah. November 24, 2024, it was a Sunday. Sa Malacanang. Tinawag kaming, hindi, sa Bahay Pangulo. Bahay Pangulo, okay. Oo, kasi may Sunday lunch noon. May Sunday lunch noon. Mukhang Obichan ko, mukhang nalilihis ka na. Nangyari. Iba talaga nagagawa ng ng administrasyong ito. Mukhang you're trying to save the president. Sabi niya si Marcos Jr. daw nagalit kay Martin Romualdez at kay Zaldico. Inuubos niyo ang pera. Budget insertion. Pero ito nagalit si Marcos sa dalawa kasi inuubos daw yung pera. Unang-una pinirmahan niya nga And by saying na dito sa budget insertions, inuubos daw yung pera, wala daw na napapagawa si Marcos Jr. Sabi nito, Bichanko, nagalit sa dalawa. You just confirmed na merong budget insertions patago. Grabe, no? Ang nagagawa talaga ng pera. Kaya sa totoo lang, ayan, may ebidensya tayo. Pinag-usapan. Tingnan nyo kung titignan nyo, i-zoom natin, Gaano kakapal yan? Aber, tignan nyo. Last minute nila ibinigay doon sa BICAM. Paano mo basahin lahat yan? Mga blanco-blanco dyan, blank items, hindi mo makikita ganyan kasi last minute nilang ibinigay. And that's the reality of that. So anyway, hanggang yun lang, hanggang dito lang, no? Nakita naman na natin, taong bayan, kayo na talaga ang we need to voice out more. Kailangan natin magsalita ng magsalita. Makita natin yung mga ebidensya, tulungan natin yung mga kababayan natin na medyo bulag pa at hindi nakikita ang katotohanan. Sasabihin, may nagsabi pa daw, AI daw itong si Zaldico. Tingnan nyo, may anino. Makita mo talaga yung physical traits ng kanyang mukha. Paano naging... Malata mo naman yung AI. Meron din nagsasabi na maniniwala na sana ako kung hindi ko nakita na ito pala ay kaalyado ni Duterte. Ha?
Ngayon, tapos meron silang i-attach na photo ni Zaldi with Duterte. Di ba may picture din si Martin Romualdez at saka si Duterte? Noong panahon ng kampanya, andyan pa nga sa likod. So, Duterte rin si Martin Romualdez. May picture din si Marcos Jr. at saka si Duterte. So, Duterte din si Marcos Jr. Saan napunta yung utak ninyo?